military battleships. Mas madalas, ang mga kwento ng kabayanihan at karahasan ng giyera naririnig mula sa mga magigiting na kalalakihang sumabak sa laban. Ngunit ang kwentong ito ng ikalawang digmaang pandaigdig ay tungkol sa ina at sa kanyang anak at ang lihim na 7 dekada nilang itinago at ngayon lang maibubunyag. Pumunta ako sa Iloilo, isa sa pinakamaunlad na bahagi ng Pilipinas bago ang giyera, para makilala ang huling nabubuhay na lola na naging saksi sa isa sa pinakamalagim na bahagi ng digmaan sa Iloilo. Siyempre yung mga Hapon noon, di ba, kahit saan pumupunta. Kasama sina Rhea Ogoy at Lucy Francisco, mga matagal ng organizer ng kababaihan. Tumuloy kami sa bayan ng Santa Barbara kung saan nakatira ang lola. Magandang hapon po. Kamusta lang? Howie Severino po. Sa GMA Sa GMA, sa Manila po. Dito po ako. Si Lourdes Sequillo Divina Gracia ay isa sa 4 na babae sa probinsya ng Iloilo na umamin na naging comfort woman noong sinakop ng Hapon ang isla ng Panay mula 1942 hanggang 1945. Sa 4, siya na lang ang natitirang buhay. 72 taon na siya, pero natatandaan niya pa ang buhay maski bago magkagera. Bago pa may gera, may Hapon na. Okay, so ano bang trato sa inyo? Hindi pa sila kalaban noon. Sa nagligad ko no lang ang mga Hapon na nga may mga negosyo, hindi pa sila ya kontra naton. Hindi pa. Bago nagkagera, sentro ng komersyo ang Iloilo sa Kanlurang, Visayas. Isa itong cosmopolitan city na may banyagang populasyon. Mga Europeo, Amerikano, Arabo, Chino, at maging mga Hapon. Katunayan, maraming migranteng Hapon na nagtayo ng kani-kanilang negosyo rito. Meron ding mga mangingisdang Hapon na nagturo ng makabagong uri ng pangingisda sa mga Pilipino. Ang mapayapang relasyon nila sa mga Pilipino, binago ng digmaan. Bakas pa ang dati marangyang nakaraan ng Iloilo. Tulad ng Villanueva Mansion na ipinatayo noong 1920. Magandang tanghali po. Ako po si Howie Severino sa Manila. Napansin kasi namin sa labas, napakagandang bahay. Tapos headquarters pala ito ng mga Hapon, sabi nila. Totoo ba yun? Nakamamangha yung interiors ng bahay na to. Tingnan mo, inukit yan, mano-mano. Itong dingding, pati yung, tingnan mo yung kisame, oh. Napaka mabusisi yung disenyo niya. Yan ang tinatawag ng ornate. Kung maaari lang daw magsalita ang mga magagarang dingding. Ayon sa ilang matatanda, ang mansyong ito ay naging tinatawag na House of Relaxation o Comfort Station ng mga sundalong Hapon. Suloob daw ng mga silid dito naganap ang sistematikong panggagahasa ng mga dalagang Pilipina sa kamay ng mga sundalong Hapon. Bakit yung sinasabing organized rape ito? Organized rape kasi the woman is not willing. Pag may sex na the woman is not willing, it's rape. Yung force, one-sided, Binigyan kami ni Dr. Jose ng dokumento na galing sa US Army kung saan nakalahad ang mga patakaran ng mga Hapon sa mga comfort station. No, may ticketing system, di ba? May oras. Oo. May araw para sa mga iba't ibang uri ng opisyal. Pati para sa mga sundalo, no? No kissing, tapos sandali ka lang doon, then alis ka kagad, no?
gumamit ng Kailangan condom. may naka-uniforme pa Oo, yung kailangan- pupunta doon. oo, kailangan natin uniform. So very, very clinical, so reflective of the Japanese military system. Parang assembly line lang sa pabrika ang mga comfort station. So ito yung garrison ng mga hapon Sa tapat natin. lamang ng Villanueva Mansion na dating comfort station, ang provincial jail noon ng Iloilo, na ginawa namang garrison ng mga Hapon. Tingnan mo ba naman, lapit lang, dito yung presyuhan, tapos doon comfort station nila. Ang lapit lang, tapos ang bilis lang na parang kung gusto nila magparaos, punta lang sila dyan, tapos doon nire-rape yung mga babae. Ano pala yan, ano? Na yung tinatawag na House of Relaxation ng mga Hapon. Sabi daw ni Lula Salud noon, maraming kababaihan yung nandoon. Kasi kapag ginahasa sila, siyempre maraming Hapon, maraming babae. Tapos yung marinig niya umiiyak. Kung minsan nga sabi niya, tinatakpan yung tainga niya. Ang karamihan ng mga biktima ay tumahimik na lang at nawala na sa kasaysayan. Ngunit may ilang naglakas loob upang iparating sa atin ng mga malalagim na pangyayari. At ibunyag ang mga sikretong 7 dekada nang ikinikimkim. Sila ang mga lola ng Lila Filipina, organisasyong nagtipon ng mga kababaihang naging comfort woman noong panahon ng Hapon. Taong 1992, halos 50 taon matapos ang gera, nang sila'y magsimulang lumantad at magkwento ng karanasan ng sistematikong panggagahasa. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakakamit ang hustisyang hinihingi. Our demand is an equivocal apology to the Japanese government. The second is historical inclusion of the realities of the comfort women system or Japanese military sexual slavery. And the third is compensation for the victims and family. 174 na comfort woman ang kinilala ng Lila Filipina sa mga lumantad na mga lola noong dekada 90. Ngayon, halos kalahati na lang sa kanila ang natitira. At iisa na lang ang buhay galing sa Iloilo. Si Lola Lourdes Divina Gracia. Ayon sa kanyang salaysay sa Lila Filipina, bago ang gera namasukan siya bilang yaya sa isang pamilya ng migranteng Hapon. Ang pamilya ni Tokumori Miyasato, isang mangingisdang may asawa ring Hapon at 3 maliliit na anak. Nang sumiklab ang digmaan, naging waitress naman si Lourdes sa Kotoboki, isang restaurant sa Iloilo ng mga Hapon. At dito siya ginamit bilang comfort woman. So ang mga Hapon na ito kasi marami sila pagdating, kanya-kanyang kuha ng mga babae na mga tapos pinagre-rape nila dyan mismo. Yung mga Kasi marami nagsiserve. sila, o mga nagsiserve. Hindi na pananaw na natawa na magtipagkaon niya. So binibigyan daw nila ng pagkain, hinirape pa sila. Hindi lang sila makaimik kasi dahil papatayin sila pag nag-resist o nag-struggle, papatayin. Ang kwento ni Lola Lourdes namumukod tangi sa ibang mga comfort woman. Dahil matapos ang gera, may kinupkup siyang mga Hapon. Ang 3 naulilang anak ng dati niyang amo na si Tokumori Miyasato. Inampon niya ang mga ito. Okay, gusto naman namin magtanong tungkol doon sa inampon niyang mga Hapon na bata. Wala. Ay nagdalagan kami tuya, nalagyo kami tuya sa balay ni Karam. Ang dalawa ka bata nga di agawawaw. Tira na sa balay ni Karam. Ngin ko naluoy ako. So nakita niya dahil wala nang may wala nang umaalaga. So kinuha, naawa siya kasi umiiyak na umiiyak. Ilang kilometro mula sa bahay ni Lola Lourdes nakatira si Salvacion, ang bunso sa mga ulilang anak ni Miyasato, at ang natitira na lang na buhay. Mas kilala siya ngayon sa pangalang Si Chang. Magandang hapon po. Kayo po si Lola Chichang? Yeah. Howie Severino po. 5 taon pa lang si Chang nang maulila. Ang sinundan niyang kapatid namatay agad matapos ang gera.
Siya at ang kuya ikot niya ang pinalaki ni Lola Lourdes sa paniniwalang sila ay Pilipino. Hindi sila nakatapos sa elementary dahil sa panunukso ng ibang bata. At lumaki silang mahirap sa bukid. Naging kasambahay at hardinera pa si Chang sa bayan ng ilang taon. Nagpasok ko sa school, sabi ng mga katuwaan ko, Kaklase? hapon, ayaw ko kasi hindi ko hapon sabi ko, Pilipino ko Kasi tinanong ko yung Sinday Lourdes, totoo ba day hapon ako? No, hindi, Pilipino. Yun ang tinanim sa isip ko So tinutukso ka sa school? So anong masama ba yung loob nyo na tinutukso kayo? Kailan nyo nalaman yung katotohanan? Ilang taong kayo nung nalaman nyo yung totoong kwento? 36. 36 na kayo nung nalaman nyo? Sa envelope na ito nakapaloob ang katibayan ng totoong pagkatao ni si Chang. Ano po ito? Yung hangko ng kapatid ko. Ang kusiki. Ano po yan? Kusiki tuhon ng kapatid ko. Family register. Sa Japan ito. Kayo, saan kayo pinanganak? Dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas na kayo. So, Ang ibang papeles ay galing sa kanyang tiyahin sa Japan at kapatid ng ama na si Haruki na nahanap siya rito noong dekada 70. May nakita kaming pinirmahang affidavit na naglalahad ng lahat na natuklasan niya tungkol sa kanyang mga magulang. At dito natuklasan namin ang isang bahagi ng buhay ni Lola Lourdes na hindi niya na naikwento ni minsan.